Mahigit 1,500 student visa ang hiningi ng isang unibersidad sa Cagayan para sa mga estudyanteng Chino ayon sa Bureau of Immigration. Pero ayon sa unibersidad, wala raw kahina-hinala rito. Nakatutok si Mariz Umali. Sa gitna ng mga kwestiyon sa pagtaas umano ng bilang ng mga Chinese nationals na nag-aaral sa lalawigan ng Cagayan, sinabi ng Bureau of Immigration na batay sa kanilang record, mahigit 1,500 ang Chinese students na inisyuhan nila ng student visa noong taong 2023 sa Cagayan. Lahat sila para sa St. Paul University Philippines o SPUP. Kinumpirma ito ng SPUP na may college at graduate student population na tinatayang 5,000 hanggang 7,000, kumpara sa hininga nila ng student visa na 1,500. Pero wala raw kahina-hinala sa mga estudyanteng ito. When we applied for the student visa conversion, I'm very sure that our Bureau of Immigration also has a way of determining kung merong derogatory record ang isang foreign national applying for a student visa. And so far, wala naman tayong na-receive na notification from the Bureau of Immigration, from the Philippine National Police, from the Armed Forces of the Philippines. Pero sa ngayon, 486 pa lang daw ang naka-enroll na Chinese national sa universidad. Ang iba, naghihintay pa ng enrollment. Dagdag ng SPUP, kadalasan pagkatapos gumraduate ng mga estudyante nilang Chino, bumabalik na rin sila agad sa kanilang bansa at nagtuturo na sa mga partner school doon ng SPUP. Ang Cagayan ang isa sa mga lalawigan sa Pilipinas na pinakamalapit sa Taiwan na may tensyon ngayon sa China. Si Senador Ronald Bato de la Rosa sinabing mainam na magsagawa ng whole-of-government probe sa posibleng motibo sa pagdami ng mga Chinese sa Cagayan. Pero ayon sa SPUP, walang kakaiba sa pagpunta sa kanila ng Chinese students. Since 2002, we were already accredited or recognized by the Chinese Ministry of Education to offer education to the Chinese nationals. That's why they come to SPUP. Kahit nung wala pa namang EDCA sites dito sa Cagayan or sa buong Pilipinas, we already had Chinese students enrolled in the undergraduate programs in 2006, 2007 to hanggang 2011. Sa joint statement ng Concerned Private Higher Education Institutions in Cagayan, ipinahayag nilang ang enrollment ng mga banyagang estudyante sa Cagayan ay patunay ng commitment nila sa diversity, inclusivity at pagrespeto sa karapatang pantao. Wala rin daw basehan at nakakasakit ang alegasyong nagdudulot ng banta sa pambansang seguridad ang presensya ng mga Chinese students sa mga universidad sa lalawigan. Sabi naman ng Bureau of Immigration, hindi po natin maaalis yan dahil that's also part of national security. Meron po mga ahensya ng gobyerno na in charge dyan upang tingnan po yung mga areas of concern, halimbawa, or mga numero po ng mga foreign national na maaari maging cause for concern sa national security. Nilinaw ng Bureau of Immigration na kumpleto ang papeles at documentation ng lahat ng estudyanteng Chinese na naka-enroll ngayon sa Cagayan. Pero oras daw na may makita mga otoridad na illegal silang ginagawa sa bansa, ay agad naman nilang sisimulan ang deportation process sa mga ito at posible ring maisama na rin sa blacklist. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali naktutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.